po si Dr. Tito Rahanot, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayad na pakinggan at panuorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Balik po tayo sa Doc Tito Rehano na. At bago po tayo dumako sa batian portion ay mag-update po muna tayo ng cases natin dito sa Marinduque. Meron na po pa rin po ba tayong kaso ng COVID ngayon? As of January 18 po, 2022, ay meron daw pong bagong 153 new cases sa buong lalawigan. At ito raw po ay nanggaling sa Buwak, 49, Santa Cruz, 21, Torrijos, 34, Gasan, 19, Mogpog, 8, at Buena Vista, 22. Tayo po sa buong Marinduque sa ngayon ay nasa alert level 3. Kaya po medyo tayo po ay sumunod pa rin na sa health protocols at wag tayong maging kampante, parating magsuot ng face mask. Napakahalaga po talaga ng face mask na yan. Kasi po kahit nung araw na wala pa pong COVID, kwento ko na rin po sa inyo, nung araw na wala pa pong COVID, ay uso ang trangkaso. Ako po yung nag-check up noon sa clinic ko, ay wala akong face mask. Direkta po ako nag-check up. Once na yung pasyente ko may trangkaso, maubo, masipon, di syempre naubuhan ako. So, mamaya-maya after 2 days, ako'y parang inasinat na nalagnat. Tapos mamaya ay may parang inatrangkaso na rin ako. Tapos mamaya na naman, after 1 week, gano'n naman, umigi na, tapos mabalik, nag-check up na naman. Parang pag may mga pasyente namang may trangkaso, nahawa rin naman agad ako. Kaya sabi ng isang pasyente, ang doktor pala'y nagkakasakit din, ay syempre po. Kaya nasubukan ko na ano kaya at mag-face mask ako habang nag-check up. So pamuhat po noong simula nung ako'y nagsuot na ng face mask, kahit po kaharap kami ng pasyente face to face, kahit ubuhan niya ako, kahit magka-close contact kaming dalawa, hindi na ako nahahawahan ng ubo, sipon o lagnat. Kaya sabi ko ay mapakahalaga talaga ng face mask. Ngayon po ay ito po ay strictly implemented dapat talaga natin yung pagsuot ng face mask. At tingnan po ninyo, sumunod lamang po kayo dito kahit yung face mask lamang po at hindi kayo mahahawa ng mga nasa katabi ninyo. Pero pagka tinanggal ninyo yan tapos biglang may umubo, ayan, posibilidad na mahawa kayo. At importante po parte ngayon ay nasa open air tayo. Pag open air, medyo maluwag, hindi masyado tayo mahahawa ng mga virus na yan unlike kung tayo ay nasa loob sa close space, yung nasa loob na walang hangin, naka-aircon, yun po'y madaling makakapit sa atin. Kaya kung tayo nasa loob ng bahay o nasa loob ng opisina, parati tayong magsuot ng face mask. At syempre, yung tinatawag natin parati ulit-ulit na social distancing, ang paghugas ng kamay parati, lalo na kung nakahawak tayo ng object na nahawakan ng isang positive, at saka po gamit ng mga hand sanitizer, at yung pong panghuli ay yung pong magpabakuna. Ang gusto ko lang pong i-share sa inyo para mas maganda pong maliwanagan natin yung pong updated guidelines on quarantine, isolation, and testing for COVID-19 base sa Department of Health Memorandum dated January 14, 2022. So ito po ang bago tungkol sa implementing guidelines po. Halimbawa po, paano o ilang araw mag-quarantine ang isang asymptomatic na close contact. Halimbawa po, ako ay asymptomatic, wala akong nararamdaman, pero nakasama ko sa bahay o nakasama ko sa opisina ay positive. So anong magagawin ko? Kung ako ay wala naman symptoms, wala namang ubo-sipon, pero nakasalamuha ko ng matagal, syempre more than 15 minutes, yung isang nag-positive. So ang gagawin ko po, para hindi na mahirapan ang ating mga contact tracer, ay
tayo dapat ay mag-quarantine na. Mag-quarantine po tayo ng at least 5 days lamang pala from the date of the last exposure. So halimbawa ay Lunes ako nakasalamuhan ng isang probable o suspect o confirmed case ng COVID, pwede na akong lumabas ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So tapos na yung quarantine ko ng Sabado. Hindi yan katulad nung araw, di po bagat na nung araw na may Delta variants tayo na talagang 14 days strict ang kailangang mag-quarantine ka. So kung tayo asymptomatic, 5 araw tayo nag-quarantine, tapos wala naman tayong symptoms pa rin, after 5 days, pwede na po tayong lumabas, pero kailangan pa rin nakasuot pa rin ng face mask. Paano naman kung ikaw ay partially or unvaccinated? Halimbawa, hindi ako bakunado o first dose lamang ang aking vaccine at ako'y nakasalamuhan ng isang positive sa opisina o sa trabaho, ang quarantine ko doon ay 14 na araw. Doon papasok yung dating katulad nung araw na sa Delta variants natin noon na 14 days quarantine. Pero kung sa loob ng 14 days ako'y hindi bakunado, first dose lang ang aking vaccine, ay pwede na akong lumabas after 14 days quarantine. Paano naman kung ikaw ay asymptomatic and fully vaccinated na confirm? Ganito naman to, ako ay walang symptoms, pero ako ay nagpa-test, ay ako ay positive, pero ako ay fully vaccinated. Ilang araw ako mag-isolate? Ako pala dapat mag-isolate ng 7 days naman from the last collection ng akin. So from sample collection, 7 days. So pagka ako'y asymptomatic, walang symptoms, at fully vaccinated na nakasalamuhan ng isang confirmed case, ako mismo ang confirmed case, ay mag-isolate ako ng 7 araw. And then, i-discontinue ko yung aking quarantine once na wala na akong symptoms dun sa loob ng 7 araw. Paano naman itong mga partially vaccinated, yung isa lamang ang dosage na natanggap at saka yung mga hindi pa bakunado tapos naging positive? Paano naman sila mag-isolate? Sila pala dapat ay mag-isolate ng 10 araw from sample collection date. So pagka ikaw ay hindi bakunado o isang beses ka lang nabakunahan, 10 araw ka naman mag-isolate. At mag-discontinue ka after nung 10 days once na wala kang symptoms. Pero pagka ikaw ay may symptoms, halimbawa ako, katulad ko, fully vaccinated, naubusipon ako, tapos may lagnat, tapos ay positive, ang isolation ko ay 7 days from the onset of signs and symptoms, pero pagka partially and unvaccinated, 10 araw. Pero once na ikaw ay moderate o severe, walang irregardless kung ikaw ay vaccinated or not, kailangan ay mag-isolate ka ng 21 days. Siyempre, kasi serious ka, kailan nasa hospital ka, so hindi pwedeng 7 days ka. Moderate to severe infection, vaccinated ka o hindi, ay kailangan ay talagang 21 days ang iyong isolation. So yan po yung mga updates natin sa mga guidelines and quarantine and isolation para may pagkakaiba kesa nung unang last year na meron tayong mga Delta variants. At ito po yung na-issue ng Department of Health nitong January 14, 2022. So yan po ang ating update dito sa ating COVID. Sana po ay bumaba na ang kaso natin at tayo ay bumalik na sa normal, pero patuloy pa rin nating maging tingnan ang ating mga katayuan na sana naman ay ligtas tayo dito sa COVID virus. Huwag maging kampante. Dumako na po tayo sa ating batian portion, sa ating pumbagbati. Ang gusto ko pong batiin talaga ay napakahalaga. Yung mga aking mga masugid na nakikinig sila sa aking programa dito sa radyo natin. At mula po sa Santa Cruz, si Capasiano Regalia, sila daw pong mag-asawa, ay talaga pong inaabangan. Kaya wala daw ako nung Sabado. At salamat po kay Marisa Reeg Bello ng Barangay Banahaw
Napakaganda po ng ginawa nyo na jingle. Gandang pakinggan, Doc Tito Rehano na. Kayo po ang number 1 sa puso ko. Salamat ng marami, Marisa Reeg Pelobelio ng Barangay Banahaw. Kay Marilyn Recto, dyan sa Tagum. Salamat ng marami, Marilyn. At kinukumusta ko po dito sa Barangay Bangbangalon, sa Buwak, si Kagawad Ninya Faundo. Barangay Kagawad po siya at Inanay Brad Abet Faundo. At President din po siya ng Senior Citizen. Good morning, Doc Tito, sa lahat ng mga taga-Barangay Hupi na nakikinig sa inyong programa. God bless po mula kay Brad Polly Regalia. Brad Polly Regalia, kumusta rin po kay Kapitan Christian Avellana. At kay SK sa Tamayo, SK Archie Pernia Jr., salamat po sa inyong pag-aasikaso sa akin nang pumunta ako dyan ng piyesta. Kay Sangguniang Kabataan Chair na Bill McDonnell ng Balugo, Ricaport. At siyempre sa lahat ng mga Taugama Fraternity Tricyclion sa buong lalawigan ng Marinduque. Kay Kapitan Michael Colopano ng Bayakbakin, Kapitan Jesse Peralta ng Barangay ng Ka sa Torrijos, at kay Kapitan Meneleo Regalado ng Maranlig. Salamat po ng marami sa inyong sa mainit yung pagtanggap sa akin dyan sa inyong barangay sa Bayakbakin, sa Nangka at sa Maranlig. Salamat din sa pakikinig ni Kahil de Luna. Hil, kumusta ka na dyan sa Barangay Hupi? At ang ating mga senior citizen dyan sa Landi, si Kapa Usta Rubio at si Kapa Usta Murillo. Magkaparehong pausta ay ating pong masugid na tagapakinig. Rubio and Pausta Murillo ng Landi. Happy Fiesta po ngayon dyan sa Sitio Bigaa, dyan po sa Argao sa Mugpog. Kumusta kay Orlan Marciano? At happy birthday po sa kaibigan ko dyan sa Barangay Tabi sa Buwak, si Ma'am Alma Hintay. Happy birthday po, Ma'am Alma. Kumusta na rin po sa Adam's Hong Kong Style Fried Noodles kay Mr. Roy Rebamonte, Makapugay. Kumusta ka po? Siya po'y parating namimigay ng face mask sa mga frontliners. Si Sir Roy Rebamonte, Makapugay. Kung gusto niyo ng masarap na Hong Kong Fried Noodles, pumunta po kayo sa tapat ng Blue Building, ang Adam's Hong Kong Style Fried Noodles. At kung gusto naman ninyo ng best caramel cake, ang original na Ellen's Cake House owned by Miss Ellen Quinto sa Barangay Bagong Silang. Yan po ay nasarap na natitikman po natin yung kanilang mga masarap na caramel cake. So, sa Pilaes family, kumusta po kayo dyan sa Aturan? Kumusta po kayo? At happy fiesta po, belated happy fiesta po sa Barangay Maniwaya noong January 15. Sa Pilaes family po ng Aturan, kumusta po kayo? Kay Sonia Porleriego, Cheryl Solueta, at Richard Pidilino, thanks for watching. At kay Elmer Peregrin, kay Kumaring Benilyn Alba, at hello po and pag-greet po ang mga public affairs office dyan sa atin po sa munisipyo ay Benilyn, Kumaring Benilyn Alba, kay Paring Edsel Pareño, good morning, kumusta kayo? At kay Paring Romulo Reginio, thank you po at sa pakikinig ninyo dito sa ating programa. Kay Tres Uno, yan po'y parati kong nakikita at kay Elmer Peregrin, shout out po kay Utoy Inso Privado. At kay lagi pong nakikinig si Tito Dani sa programa ninyo, Maylene Chavez Leona Alva sa Aturan, kay Ma'am Edith Crisque at kay Mildred Palma, thanks po for watching. So, sa inyo pong lahat na nakikinig at nanonood dito sa ating programa ng radyo ng Doc Tito Rehano na, ako po'y nagpapasalamat at sana po ay patuloy pa rin niyo akong antabayanan at pakinggan sa bago nating oras at araw, bagong araw, the same na oras, na every Friday na po tayo, hindi na po tayo sa Sabado, at sana po ay magkita-kita po ulit tayo sa Biyernes. At see you po sa Mungpong kay Kapitana Victoria Relano. Kumusta po kayo dyan? At kay Kapitan Kokoy Retardo dyan sa Maniwaya. Kumusta po kayo? So,
hanggang sa Biyernes po muli sa bago nating araw. Sana po ay parati tayong ligtas dito sa ating na kaambang pandemya sa ating kalusugan, ang COVID virus na ito, at sana po idasal parati natin na mawala na itong COVID at itong Omicron na ito para bumalik na po tayo uli sa bagong normal nating buhay na mga wala ng face mask, wala ng social distancing, at masasaya lahat ang tao katulad nung dati. Let's all pray for COVID-free Marinduque. Wala pong iwanan at ako po'y nandito lang parati sa inyo. Doc Tito Rejano na, God bless po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Tito Rejano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayad na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rejano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rejano na,